Sa isang saglit ay nakita niya ang insekuridad sa mukha ni Marina o marahil ay guni-guni lang niya dahil agad ang pagsilay ng ngiti sa mga labi nito. Ikaw ang higit na kayang sumagot niya na Astrid. Mga bata pa tayo'y lagi nang nakala ng proteksyon at pagtingin ni Kel para sa akin. May ilang sandaling hinagod ito ng tingin si Astrid bago nagpatuloy. Kel wouldn't marry someone like you, a spoiled brat. Kel tolerated you dahil magkaibigan ng pamilya niyo. Pakawalan mo siya. Huwag mo siyang itali sa isang sitwasyong hindi niya gusto at hindi siya makahinga. Sa nanginginig na tuhod ay tumayo si Astrid at binuksan ng pinto. Wala kang karapatang sabihin sa akin ang dapat at hindi ko dapat gawin. Once you had your chance pero pinakawalan mo. Ngayon patahimikin mo kami ng asawa ko. If you'll excuse me, masama ang pakiramdam ko. Gusto kong magpahinga. Again, Astrid saw that evil gleam in Marina's eyes. Subalit dagliring na wala at napalitan ng pagsisimpatyang paningin. You're masochist, Astrid. Gusto mong saktan ang sarili mo. Asawa mo si Kel pero malimit na kami ang magkasama. Bakit gusto mong nasasaktan ka? Goodbye, Marina. She greeted her at nilakihan ang awang ng pinto. Naging magkaibigan din tayo. Tumayo ito at lumakad patungo sa pinto. Ayokong mas lalo ka lang masaktan. Problema ko na yun. She is. At malakas na niyang isinara ang pinto nang makalampas ito sa pintuan. May kung ilang sandali nang nakaalis si Marina, subalit na natili siyang nakasandal sa pinto. Tumaas bumaba ang dibdib sa matinding galit. Kagabi na pagpasya niyang handa na siyang ibigay kay Kel ang kalayaan nito, pero hindi niya magawang magpakita ng pagkatalo kay Marina. Hihinta niya ang asawa at mag-uusap sila ng maayos. Maghihiwalay ng maayos, kahit paano hindi niya gustong maapektuhan ng mga magulang nila dahil sa kanilang dalawa. Gustong madurog ang puso niya sa kaisipang maghihiwalay na sila ni Kel, pero sadyang hindi para sa kanya si Kel. Dinaya niya ito. Lumalamig ng pagkain mo, Astrid, si Yaya Mami. Huwag mong pakaintindihin ng babaeng dumating. Kumain kaya. Mamaya na lang ho. Nawala na silang ganang kumain at maghapong nagkulong sa silid. Litong-lito at puno ng sama ng loob. Binalik-balikan sa isip ang mga sinabi ni Kel ang nagdaang gabi. You little cheat. Ang natatanda niyang galit na sinabi ng asawa nang malaman itong barhin siya. At sinaktan siya nito sa physical na paraan. Granting that she initiated the lovemaking, still he forced himself on her anger. Hindi niya magawang sundin ang pinagbili ng biyanan. How could anyone pretend not to feel the pain when it was too painful? She thought Kel tore her apart. He was big, strong, and persistent. Subalit dahil sa puyat ng nagdaang ilang gabi ay hindi nakatagal sa paghihintay si Astrid. Tulog na siya nang dumating si Kel. Kinabukasang magising siya nasa dining table na si Kel at nagkakape. Good morning, batingin ni Kel. Hinagot nito ng tingin ng asawa. He thought she was so pretty in the morning. Good morning, sagot ni Astrid subalit hindi sinasabulubong ang mga mata ng lalaki. Umikot sa kabilang dulo ng mesa at doon nagsali ng mainit na tubig sa tasa at nagtimpla ng instant coffee. Mag-usap tayo, Kel. Simulan niya. Tumango ang lalaki. That is exactly my idea. Kahapon sana subalit ginabi ako sa pag-uwi at hindi ko gustong gisingin ka. Wika nito at patansyang tinitigan siya. Are you still sore? He asked gently. Pinamulan siya ng mukha at muling umahon ng dibdib na galit. Iniinsulto ba siya nito? Hindi ang bagay na yun ang gusto kong ipakipag-usap sa iyo. She is. Kel smiled faintly. You have been very submissive and meek mula nang ikasal tayo, Astrid. Nakala ko dahil may kasalanan kay tuluyan nang nawala ang temper mo. Kagabi napatunayan kong nagkamali ako. Old habits die hard. Hindi sumagot si Astrid. Tahimik na hinihigop ang kape. Pinagsalikop ang dalawang kamay sa bag. She was trembling. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang sasabihin tungkol sa paghihiwalay nila. She raised her face to him and about to say something nang maunahan siya ni Kel. Kailangan nating mag-usap. Wika nito at pagkatapos ay inubos ang laman ng tasa. Tumayo. Subalit nagmamadali ako. Kailangang nasa Manila ako bago mag-alas 11. Tumingin ito sa relo sa braso. Baka umagahin ako dahil importante ang aasikasuhin ko. Pero hindi ako papasok bukas, mag-uusap tayo. Are you seeing Marina? Pahabol niya nang nasa pintuan ng sala si Kel. Kumagaral-galang tinig at nag-iinit ang sulok ng mga mata. Akala niya naubos na ang luha niya kahapon at kagabi. She was serious that day. Nilingon siya ni Kel at nagsasalubong ang mga kilay. Ano ang ginawa niya? Hindi nito itinuloy ang sinasabi at nagbuntong hininga. Nagmamadali ako, Astrid. Yan mismo ang pag-uusapan natin pag-uwi ko. At nagpatuloy na ito sa paglabas. Ilang sandali pa'y narinig niyang papalayong sasakyan nito. Napahagulhol ng iyak si Astrid nang makalabas ang asawa. Hindi sa nang hihimasok ako, Astrid, pero nag-aaway ba kayo ni Kel, Iha, si Yaya Mami? Makasasama sa dinadala mo ang ganyan. Napayakap siya sa matandang babae. O Yaya, hindi ako nagdadalang tao.
Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi lang ng mami mo nagdadalang tao ka kaya ako narito. Simungungot siya. Nagsisinungaling ako. Tinalikuran niyang namamanghang matanda at pumanik sa silid niya. She was about to sleep nang tumunog ang sipi niya. Naghihikab na inabot niya ang sipi sa ibabaw ng nighting. Hello, Astrid, si Harry to. Harry, nasaan ka? Sa Amerika ba galing ang tawag na to? Narito ako sa opening ng bagong subdivision dito sa Mayminang San Pablo. Astrid, akala ko'y nakaalis ka na. Nang tatakang sabi niya. I am leaving the day after tomorrow. Ani nang nasa kabiling linya. Na-delay ng 10 days ang pag-alis ko dahil may tinapos pa ang papa sa kumpanya. Kasama ko siyang aalis. Bakit ka tumawag? Ilang beses tumikim si Harry sa kabilang linya bago muling nagsalita. Perhaps it doesn't mean nothing. I am sorry kung nagasing kita. Gusto ko lang mangumusta. Hindi mo ako tinawagan sa oras na ito ng gabi para lang mangumusta, Harry. Sinulya pa niya ang relo sa night table. 10:00 ng gabi. What is it? She asked impatiently. Narinig ni Astrid ang buntong hininga ito sa kabilang linya bago muling nagsalita. Kaibigan ng pamilya ko ang isa sa may-ari ng bagong itinatayong subdivision, Astrid. Kaya narito kami ngayon ng mga magulang ko. I saw your husband arrive. Nang hindi siya magsalita ay nagpatuloy si Harry. I was expecting to see you too pero don't beat around the bush, Harry. May bahagyang iritasyong sabi niya. Kel was with someone else, Astrid. I heard him introduced to some fellows. Her name is Marina. Pinigil niya ang pagsinghap ng malakas. Ilang beses sumubot ng paghinga bago nagawang magsalita. Oh, that's Kel's secretary. Another lie. This time to protect her friend. Masama ang pakaramdam mo. Alam mo na ganito talaga ang naglilihi. Tell Kel you phoned me. Nagpupuyos ang dibdib na sabi niya. Nagpaalam siya at ini-off ng sipi. Panlulumo at paghihimagsik ang nararamdaman niya para sa asawa at kay Marina. He lied. Sinabi ni Kel na may aasikasuhin ito sa Manila. Iyon pala'y si Marina ang inaasikaso nito. But then it was her fault. Nila ng biyano niya. Sinikap niya ang alisin sa isip ang galit at hinanakit. Bukas ay maghihiwalay na sila ni Kel. Gaano man kasakit ay hindi na niya gustong umiyak. Maraming beses na siya umiyak. Sarili lang niyang parurusahan niya. Kung paano siya nakatulog ay hindi niya alam. Nalimputangatan siya sa tunog ng chime sa pinto sa ibaba. Nakapikit na bumangon siya. Naghihikab na lumakad patungo sa pinto at lumabas ng silid at nagbukas ng ilaw. Marahil ay si Kel. Sinulya pa niya ang relo sa may dingding sa salas. 2:00 ng madaling araw. Tuloy ang pag-chime ng doorbell. Sino yan? Astrid, si Marina to. Marina, ano ang kailangan mo sa 10 oras ng gabi? Tuluyang nawala ang antok niya. Her voice combatant. Nakahandang makipag-away kung yun ang sadya ng babae sa kanya sa oras na yan. Buksan mong madali ang pinto, Astrid. Na-aksidente si Kel. Sukat sa narinig ay agad niyang inilis ang mga bolts sa pinto. Ano ang nangyari kay Kel? Astrid, na-aksidente kami ni Kel. Pumasok ka at linawin mong sinasabi mo. Umatras siya upang makapasok ito. Galing kami sa isang inauguration sa isang bagong subdivision sa San Pablo. Pauwi na kami at nakainom si Kel. Malapit na kami sa San Ignacio nang mahagip kami ng isang nakasalubong ng sasakyan. Hindi iyon huminto. Oh God, nasaan si Kel, Marina? Anong nangyari sa kanya? Saang ospital siya naroon? Nagpapanik na sunod-sunod niya yung tanong. Nasa amin si Kel, Astrid. Sa inyo? Pero bakit? Sa sasakyan na tayo mag-uusap, Astrid. Putol nito sa nag-aapar ang tono. Hindi tayo dapat magtagal. Bilisan mo. Yes, hintayin mo ko sandali at magpapalit lang ako ng damit. Mabilis siyang tumalikod papanhik sa silid niya. Namata niya sa ibaba si Yaya Maming nasaksilip sa may pinto ng silid nito. Nang matanawan ni Marina na bumababa na si Astrid ay nagpatiunan na itong lumabas. Pakisara ninyo ang pinto, Yaya Maming. Bilin ni Sayana na nasa labas na ng silid nito. Pupuntahan ko si Kel sa bahay ni Marina. Hindi nito hinintay na sumagot ang matandang babae. Nagmamadaling lumabas ng bahay. Ilang sandali pa'y nasa daan na sila ni Marina. Ginamit niya ang Wrangler jeep ni Kel. Bakit nasa inyo si Kel, Marina? Bakit hindi mo sa ospital dinala? Si Marina ay nakatitig lang sa daan, hindi agad sumagot. Astrid feared that she was in silent panic. Marina, talk to me please. Si Kel ang may gustong doon ko siya dalhin dahil walang tao roon. Sa bakasyon ng mga magulang ko't kapatid. He seemed alright pero nag-aalala ako. Baka may internal damage or broken bones. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa mga magulang ni Kel? Nasa tapat lang halos ang mga yun. Paano namin ipaliliwanag ni Kel na kami ang magkasama? Wika nito na sa isip ni Astrid ay lohiko. Tiyak ni Astrid na maghihisterya ang mga biyano niya sa sandaling malamang naroon si Kel at magkasama ang dalawa sa buong magdamag. Hindi ko rin siya madala sa ospital dahil umiiwas si Kel sa iskandalo, Astrid. Please magmadali ka bago tayo abutan ng liwanag at may makakita kay Kel sa bahay namin. Di iniina niya ang silinyador. Halos lumipad na sila sa bilis niya.
Gusto nang mabiyak ang dibdib niya sa matinding takot para kay Kel at pinipigil lang niyang huwag umiyak at magpanik. Dahil nakikita niyang nagpapanik si Marina sa tabi niya, kahit paano nag-aalala siya para rito dahil nagdadalang tao ito. Paano kang nakarating sa amin? Sandali niyang lingon ito. Hindi agad ito sumagot pagkuway. Ay hitchhike, mag-concentrate ka sa pagdadrive Astrid at bilisan mo pa. 20 minutes ay nasa harap na sila ng bahay ng mga magulang ni Marina. Madilim ang kabahayan maliban sa tila bahagyang liwanag na nagmumula sa isa sa mga silid. Marahil ay naroon si Kel. Nagmamadaling bumaba si Astrid. Nilingon muna niya ang bahay ng mga bayanan sa di kalayuan bago lumakad papasok sa bakuran ni Marina. Nasa harapan na siya ng pinto nang lingunin si Marina ng tahimik na nakasunod. Nasaan si Kel, Marina? Let's use the back door. Wika nito at lumis patungo sa tagliran. Nagmamadali ang mga kakbang. Lakad-takbong sumunod si Astrid. Sa likod ay basta na lang itinulak pabukas ni Marina ang pinto. Hindi iyon nakalak. Pinauna siya ni Marina na pumasok sa loob. Bakit hindi mo buksan ang ilaw? Ani Astrid matapos ang 3 hakbang. Pilit na inaaninag sa kadiliman ng loob ng bahay. Ayoko ng liwanag, Astrid. Wika nito sa kakaibang tinig. Ayokong makikita mula sa labas na narito tayo. Humakbang si Astrid papasok at nangangapa sa kapirasong liwanag mula sa malayong poste sa kalye. Bahagyang liwanag na hindi naman nagdudulot ng liwanag sa daraanan niya. Hindi na mahalaga sa kanya kung malaman man ng ibang tao na naroon si Kel. Ang mahalaga ay madala ang asawa sa ospital. Gusto niyang makita ang dingding dahil baka sakaling naroon ang switch ng ilaw. Nang mapatid siya sa isang silya ay napadukwang siya sa baldosa. Oh God, she growled. Tumama ang balakang niya sa kung anong kanto. Buksan mo ang ilaw for heaven's sake. Lamis sa marahil ang nahawakan niya at kumapit doon upang tumayo. Nasaan si Kel, Marina? Isang marahang tawang narinig niya mula rito. Tawang nagpatayo sa mga balahibo niya sa katawan at hindi niya mabanag kung nasa ng babae. Unti-unti nang bumangon ang takot sa dibdib. Kay dali mong malinlang, Astrid. Wika nito sa aliw na tinig. Anong ibig mong sabihin? She moved backward slowly. Sinisikap ka pa ng mga pa kung may natatabig siya sa magiging sanhi ang pagkatumba niyang muli. Wala rito si Kel, Astrid. Tayo lang dalawang narito. Wika nito na muling tumama. Sana hindi ka na lang nagbalik sa San Ignacio, Astrid. Sana ipinaubaya mo na lang sa akin si Kel. Pag-uwi ni Kel mamayang umaga, ay hindi ka na niya makikita pang muli. He'd be glad to be rid of you. You are crazy, Arlene. Marina, hiyaw niya sa babae. Nasaan ang mga magulang mo? Ang mga kapatid mo? Bakit wala sila rito? Sa kadiliman ay narinig niya ang hikbi ni Marina. Umalis sila. Iniwan nila ako. Ang itay Mario ay iniwan din ako. Si Kel na lang ang kakampi ko. Hindi maintindihan ni Astrid yun, but she had to keep on talking. She wanted to buy time upang mahanap ang switch ng ilaw. Kung ano man ang binabalak ni Marina ay mabuti na yung nakikita niya ang kalaban. At magiging kakampi ko siyang muli kapag nawala ka, Astrid. Muling bumalik ang galit sa tinig nito. Hinihintay ko lang si Kel ngayong umaga, Marina. Wika niya sa nanginginig na tinig. Alang niyang lumalapit ng dahan-dahan si Marina. She could detect it from her voice distance. At kabisado ni Marina ang bahay nila. Unti-unti rin naman ang pag-atras niya. Pag-uusapan namin ang paghihiwalay. Hindi mo kailangan gawin ito. Liar, she is. Alam mong walang pagtingin sa iyo si Kel pero pinilit mo siyang pakasalan ka. Dahil gusto mo siyang angkinin. Mga bata pa man tayo, alam kong gusto mong suluhin si Kel kaya lagi na gumagawa ako ng paraan para kainisan ka niya. Pagkatapos ng galit sa tinig nito ay humikbi ito. Wala kang kaibahan sa nanay ko. Ayaw niyang ibigay sa akin ang mga taong mahal ko. Marina, you need help. Ani niya. Nadikitiyak niyang wala na sa sariling katinoan ng babae. Buksan mo ang ilaw at sumama ka sa akin. Ihahatid kita sa ospital. Baka mapano ang dinadala mo. My baby will find a street. Wika nito sa pagkakataong iyon. Isa na aaliw na tinig. Humakbang ito palapit. Kailangan ko ang nasa tiyan ko upang balikan ako ng ama nito. Pansamantalay kailangan ko si Kel. Ayoko nang may iba siyang pinag-uukulan ng pansin. Gusto ko'y ako lang. On instinct ay napaatras si Astrid. Subalit nahagip pa rin ang bahagi ng balikat niya. Napasigaw siya sa sakit. Patalim ang tumama sa balikat niya na kung hindi siya napaatras ay malamang na bumaon sa kanya. Nagpakawala siya ng malakas na pagsingaw. Humihingi ng saklolo. Nasa malapit lang ang bahay ng mga biyanan but she was too scared para may malakas na tinig na lumabas. Walang makakarinig sa iyo, Astrid. Ani Marina, saradong lahat ng mga bintana sa bahay na ito. Bukod sa naka-air conditioner, ang mga biyanan mo ay malayo-layo rin ito. At sanay sila na may nag-iingay dito sa bahay namin. Hindi ka nila papansin. Pinanghilakbutan si Astrid. Sa dilim ay nagsikap na tumayo kahit nananakit ang balikat. Pinagtatabig ang mga bagay na mahawakan at umaatras. Pinagbabato ang anumang kanyang bato. Gumagawa siya ng ingay. Nakasunod na tumatawa si Marina.
Kabisado ko ang buong bahay namin, Astrid, kahit na madilim. May kung anong figurin ang nahawakan ni Astrid at malakas na iminato sa harapan niya. Sa lugar na tansya niya kinatatayuan ni Marina. Kasabay ng pag-crush sa sahig ng figurin ay narinig niyang sumigaw ito. Tinamaan ba niya? Sa kabila ng pagnanais na iligtas ang sarili, hindi niya gustong tamaan sa tiyan si Marina. Madadamay ang dinadala nito nang bigla'y nagliwanag ang buong paligid. Bitiwan mo ko, biglas ni Marina mula sa humahawak. Papa, Mama. Hiyaw niya sa mga biyanan. Hawak ni Arnel sa dalawang braso si Marina. Sa kamay ng babaeng mahigpit nitong hawak ang patalim. Pilit itong inaalis ni Arnel mula rito sa pamamagitan ng pagpilipit sa braso. Astrid, patakbong nilapitan ni Seni ang manugang. Niyakap siya. May dugo ka sa balikat, Astrid. Taplis lang iyan, Mama. Wika niya. Sa pinatatag na tinig. I'm fine. Nakatuon ang mga mata niya kay Marina na ang mga kamay ay pinagsalikop ni Arnel sa likod. Nagsisisigaw at nagpipipiglas ito. Pahawag ninyong siyang saktan. She's pregnant. Munti ka nang patayin ng babaeng ito'y nag-aalala ka pa sa kanya. Galit na sabi ni Arnel. She's sick, Papa. Kailangan niya ng tulong. Wika niya ng dibdib ay puno ng simpatya. Paano ho ninyo na lamang narito ako? Nilinga niyang biyan ng babae. Tinawagan kami ni Kiel, Astrid. Parating na iyon. Alam niyang hindi siya aabot dito sa oras. Papatayin kang talaga ng babaeng iyan. Sinabi niyang na-aksidente si Kiel at dito niya dinala. Totoong na-aksidente. Kung hindi mahusay mag-drive ang anak ko'y baka kung ano na ang nangyari. Inilisyan niya ng preno ang kotse nito. Puot na sinulya pa nito si Marina na tahimik na at nakamasidlang. Naitali na ito ni Arnel Cecilia sa pamamagitan ng mantel sa mesa. Bakit, Marina? Si Astrid na humakbang palakit. Akala ko ba'y si Kiel ang kakampi mo? Bakit gusto mo siyang saktan? Hindi ko siya gustong saktan. Sagot nito sa kakatuwang kalma. Hindi ko lang gustong maabutan niya ako sa inyo. Mula sa nakabukas na pinto ng kusina ay hangos na pumasok si kanina. Astrid, anak. Ma'am, yumakap sa ina si Astrid. Hindi ka ba nasaktan? Inilayo nito ang anak. May dugo ang balikat mo. Kaunting sugat lang ito, ma'am. She said early. Gusto ko na muna umuwi sa atin. Nilayo nito ang mga biyanan. Ma. Kami na ang bahala sa kanya, Astrid. Si Arnel. Hihintayin lang namin si Kel. Tumaas ang tingin ito kay Karina. Kung ako sa'yo sa ospital ko, dadalhin si Astrid para matingnan ang sugat. Sa ospital niyo rin siya dalhin, Papa. Baka kung mapaano ang dinadala niya. Bili ni sa nahahapong tinig at nagpaakay na sa'yo na palabas sa bahay na iyon.